Bukod po kay Chief Justice Renato Corona na nahaharap sa impeachment trial, maraming personalidad na ang nagkasakit din matapos humarap sa investigasyon ng mga mambabatas. Ang tanong, naapektuhan nga ba ang kanilang kalusugan o nagagamit kayang dahilan ang pagkakasakit para makaiwas sa pagsisiyasat? Yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Hindi natin masabi kung paano bumaligtad ang sikmura at kapusinang hinga sa nerbiyos ng mga nasasalang sa Senate o House investigations. Dahil hindi naman lahat tayo nakararanas na idiin ka sa publiko na minsan nauuwi sa tinatawag na trial by publicity. Naalala nyo ba ito? Ang pagsasaging ni dating National Security Advisor Roberto Gonzales, mapataas lang ang sugar level na bumaba habang ginigisa siya sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa Venable LLP lobby contract. Itinakbo pa siya sa Philippine Heart Center. Ang findings, kritikal ang puso at kailangan ng heart surgery. Si dating Agriculture Undersecretary Jokjok Bolante bumalik sa bansa ng naka-wheelchair. Pagkatapos masabon sa Senado tungkol sa fertilizer fund scam, diretsyong nagpa-confine sa St. Luke's Medical Hospital. May mga mangangantsaw dyan na nagsasakit-sakitan daw ang mga nadidiin sa katiwalian. Pero sabi ni Dr. Leo Olarte ng Philippine Medical Association, minsan bibigay talaga ang katawan mo sa stress, lalo na kung may edad ka na. Stress, no? Serious emotional distress or mental anxiety, anguish, acceleration of the heart beat can trigger all these things, no? So, yun ang mangyayari sa ating kondisyon. Ganyan din ang nangyari kay Camilo Sabio ng PCGG. Hinay blood pagkatapos makontempt at makulong sa Senado ng ilang araw. Pero pinakawalan din para makapagpa-check up sa Makati Medical Center. Si Major General Carlos Garcia, dating AFP Chief of Staff for Controllership, hindi naman nakasipot sa investigasyon ng Kamara dahil naunahan ng magka-sleep apnea at paglala ng kanyang chronic obstructive lung disease nung matanggap pa lang ang sabpina. Sabi ni Doc Olarte, dapat pinaghahandaan ng katawan at isip ang mga congressional hearings para hindi inaatake ng kung ano-anong sakit. Ininom mo yung mga gamot mo, maintenance medications are taken, nakakain ka. Kung mayroong mga vitamins, pwede kang uminom ng vitamins. No? Nakatulog ka ng maigi, you had a good sleep. Pero meron din namang nabuko ng Senadong nagsasakit-sakitan, kaya kinontempt at inaresto. Ang mag-asawang General Jacinto Ligot at Erlinda Ligot, ilang beses ininja ng investigasyon tungkol sa umano'y ill-gotten wealth nila. Nung padalhan ng doktor ng Senado na lamang wala palang sakit. Ang iba tuloy may hinalang nagpapagamit ang ilang doktor para pagtakpa ng mga nagsasakit-sakitan. May ganun bang doktor? Now, is it worth na after 16 years of hard study and labor, na ikaw ay papayag lang na matatanggalan ka ng lisensya? May mga bumabatikos din sa ilang mambabatas na wala sa lugar kung makapagtanong at nababastos na minsan ang humaharap sa pagdinig. Hindi ba't nung unay Senado ang sinisi ng pamilya nang nagpakamatay na si Secretary Angelo Reyes matapos siyang magisa ng husto sa investigasyon? Sa huli, para sa Philippine Medical Association at kay Dr. Olarte, hindi naman dapat nahaharas ang mga sumasalang sa congressional hearings para ikasama ng kanilang kalusugan. Dahil ang investigasyon ng mga mambabatas ay para makagawa sila ng batas at hindi mangharas. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.